Tumindi ang tensyon sa Ilocos matapos umanong itaboy ng mga residente si Pangulong Kuting Jr. sa kanilang lalawigan. Ayon sa mga ulat, nagpakita ng matinding galit ang ilang Ilocano at nagpayag ng pagtutol sa pamumuno ng Pangulo. Kasabay nito may lumutang na ulat na target umano ng kilos protesta si unang ginang Lizatas Mags na posibleng harapin ng galit ng taong bayan. Sa gitna ng kaguluhan, umugong naman ang pangalan ni Senadora Amy bilang posibleng bagong leader ng Ilocos. Lalo't kilala siya sa matibay na koneksyon sa kanyang mga kababayan. Ayon sa ilang eksperto sa politika, maaaring magkaroon ng matinding hidwaan sa lobismo ng pamilya diktador kung lalong lalala ang sitwasyon. Gayunpaman nananatiling tahimik si Senadora Amy sa usaping ito at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag. Sa ngayon patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito sa Ilocos at ang posibleng epekto nito sa pambansang politika. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng basa. Na 450 billion ng House of Representatives sa 2024 General Appropriation Act. Sino kaya meron pakana dyan sa isiningit na pondo na yan? 450 billion po yan mga kababayan. Saan na naman kukunin yung pondo na yan? Ay saan idadala yung pondo na yan? Ditong administrasyon na to. Bakit siningitan ng ganito kalaking halaga yung General Appropriation Act na yan ng 2024. Yan po ang ating pag-uusapan sa video na to. At dito rin po sa video na to mga kababayan, ito, nagpahayag na po, January 2024, nagpahayag po ang ating AFP na ang NPA po weekend na. Ayan, AFP po yan mga kababayan. Kaya yung isinasagawang exploratory talk, yung peace talk dito sa mga makakaliwang grupo, talagang wala na po sa hulog, no? Hindi po natin alam kung saan nanggagaling yung mga desisyon nitong administrasyon na to. Sa tingin po natin mga kababayan, masasagot po natin yan, yung mga katanungan na yan, bakit ganyan magdesisyon itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil dito sa video na to nila Ma'am Sas Rogando Sasot at ito si Ma'am Joey. At mabilisan po natin pasadahan. No? Ito po ang problema dito mga kababayan. House of Representatives, Martin Romualdez, ayusin nyo. No, talagang brasuan nang nangyayari dyan sa tchatcha na yan. No? People's Initiative, mga kababayan. Ayan po, isinasabay po sa pamimigay ng ayuda ang pagpapapirma. Naku po, ano na naman itong kalokohan na to, Speaker? Ano na naman itong kalokohan na to? Isinasabay po yung pagpapapirma dito sa manifesto na to, dito sa People's Initiative to no? Hinihingi po yung pirma ng ating mga kababayan para sang-ayunan yung charter change. Naku po, ano yan mga kababayan, mag-ano po kayo maging mapagmatsyag po kayo. Pagka namimigay po sila ng mga ayuda, wag niyo pong basta-bastang kukunin kung hinihingi po nila yung mga detalye at pirma. Ganyan pong gumalaw ngayon ng ating House of Representatives. Talagang gigil na gigil po sila na baguhin itong Constitution. Para saan ba talaga yung charter change na yan? Yung MOOE nyo nga lang, hindi kayo mapagkatiwalaan. Paano pa namin ipagkakatiwala ang pagbabalangkas o pagpapalit ng ating Constitution dito sa mga tao na to? Yung simpleng resibo lang sa mga gastusin nila dyan sa House of Representatives, hindi po natin makita-kita. Paano pa natin ibibigay sa kanila ang kakayahan para baguhin itong ating Constitution? Bago natin pag-usapan yung charter change na yan, pwede po ba itigil nyo na muna yung certification, liquidation by certification dyan sa House of Representatives. # hindi nyo pera yan. Napakakapal na mga mukha nyo. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Binigyan kayo ng pera, pagka ginasta nyo, isi-sertipikahan nyo lang kung saan nyo winaldas yung mga pera na yun. Wala man kaming mga pruweba na talagang itong pondo na to napuntas para sa serbisyo ng ating mga kababayan. Sige nga, tapos gusto nyo
baguhin natin ang ating konstitusyon? Amendahan ang ating konstitusyon? O, paano namin ipagkakatiwala yung napakasagradong gawain na yan? Eh kung yung mismong mga MOOE nyo, hindi namin mapagkatiwalaan at hindi namin makita kung saan nyo winawaldas. Ang ginagawa po nila, liquidation by certification. Kaya talagang hindi natin titigilan yung MOOE na yan. Hindi po natin titigilan yan. Ngayon na nga no, mga kababayan. Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo dito sa pahayag ng ating AFP na talagang mahina na ang pwersa nitong mga makakaliwang grupo. Para saan pa? Bakit tayo nakikipag-pistok? Ngayon, sana mapaliwanag ng maigi ng administrasyon na to kung bakit tayo nakikipag-pistok dito sa mga makakaliwang grupo na to. Para saan po ba itong pistok na to? Para po ba mapabango nyo ang pangalang Marcos sa international community? Grabe naman. Talagang pinagbigyan nyo na yung yung mga request nito mga puti na to eh. Palayain si Dilima. Ano pa? Yung pahinain yung pwersa ng NTF-ELCAC. Ano pa? Yung pagpapapasok sa mga ICC sa ating bansa. Ano pa ba? Grabe, itong administrasyon na to mga kababayan, talagang wala pong ginawa. Wala po tayong nakikitang ginagawa nila mapahanggang sa ngayong panahon na to. Magtatatlong taon na po. Tatlong taon na nga ba? Magtatatlong taon na po pero wala pa rin po silang nagagawa. Yung mga pabahay, yung 6 na milyon na pabahay na pinangako nila, binaba na po nila sa 3 milyon. Hindi po talaga mga kababayan at dito sa video na to malalaman po natin kung bakit ganyan ka-incompetent ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin ang video nitong si Ma'am Sas at nitong si Ma'am Joey. Ito na po. I was waiting for them to say anything na BBM did. Yeah. Ayan. And they cannot say anything. Ito po ang ito po ang nangyari para itong si Ma'am Sas, dinala po siya sa Ilocos. Dinala po siya sa Ilocos, ipinakita yung mga tourist spot sa Ilocos sa kanya. Ngayon po mga kababayan, yung mga nagtutur sa kanya, ang ikinikwento, ang ibinibida nila, itong si Senator Amy Marcos. Kaya ganyan yan dahil si Senator Amy ang may pakanan yan. Kaya ganito yan, kaya ganyan kaganda yan dahil si Senator Amy ang may pakanan yan. Wala daw po silang binabanggit kaugnay dito kay President Bongbong Marcos. Doon pa lang mga kababayan, nagsuspetsya na itong si, ano pangalan to, Ma'am Sas Rogando Sasot, na talagang inutil itong presidente na to. Kinakabahan ako noon. And I was like, fuck. Actually, na-confirm yung hinala ko. Kasi, mag-name drop na ako, no? May mga nanonood ba sa inyong taga-Malacanang? Sana meron. Meron yan. Hello. Meron yan, just me. Mamaya lang naka-text na si Sandro kay Senator. Ay, may ganun bang level? So, meron. Bigit kaya yung si Sandro nung yung simulator na lang. Ito, this was in September, no? Di ba kinuha na nila akong consultant, di ba? So, sa foreign policy. Tapos, Lam asked me to meet with Emerald Ridao. Nag-Zoom meeting kami noon. At tandang-tanda ko kung kailan yon, no? Huwag ka magkakaila Emerald. I have everything. Nag-Zoom meeting kami ni Emerald Ridao. I think it was sometime in September 2021. And tandang-tanda ko kasi may data ko noon. Nasa isa kaming bubong ng mga panahon na yon. Charot. Anyway. Kalandian pa na yung palatandaan. Parang di makalimutan. Oo. Nasaktan din ako ng panahon na yun anyway. So sabi ko. Pero may magandang balita po yung For the Motherland vlog, nakabalik na po. Bumalik na po yung Facebook page nitong si Ma'am Sas. Pero yung personal niyang page, wala na po. Hindi pa rin po, deleted na po talaga. Kay Emerald, ganito sabi ko kay Emerald. Emerald, kasi, dapat ipakita ni BBM, ang kanyang pwede maging strongest point against Lenny is meron siyang executive experience. Si Lenny kasi wala siyang executive experience. Now, can you send me yung accomplishments ni BBM yung governor siya? My God, it's a tie. Wala rin. Grabe. Wala pong accomplishment. Dude, I was waiting, no? I was waiting. Sabi niya, yes. Sabi si Emerald, ay, ganito pa naman yung buhok ni Emerald nun. Sabi niya, yes. So, sala-sala si Emerald. Hindi na dumating. Sabi ko, bakit kaya? So, Ibig sabihin po, wala po talaga inutil itong ating Pangulo.
Wala ngang ano eh, wala ngang accomplishment eh. Wala ngang mabigay na mga accomplishment kasi hiningan po ng accomplishment kasi ang binibida ng mga tao sa Ilocos, etong si Senator Amy, hindi naman po itong si Bongbong Marcos. Talagang ito pong yung nangyari po noong 2022, talagang napakalaking kabudulan po, no? Napakalaking kabudulan po yun. Isa sa pinakamalaking pambubudol sa kasaysayan ng Pilipinas, yung 2022 presidential election. Nagpa-follow up ako, hindi rin siya nagsasabi, ganyan. So talaga naghihintay ako no na magpadala. So nung na-invite ako sa Ilocos Norte, nung May Kung pwede lang balikan, no? Kung pwede lang bumalik. Kung pwede lang bumalik. Sa bagay, sino naman iuupo natin? Si Isko? Si Isko Moreno? Ako po. Ilocos Norte. Tinasabi sa akin ng mga tao, puro si Amy yung binibida nila. Na, si Amy po kasi yung may ano niya. Si Amy po kasi yung may ganyan yan. Si Amy po yung may ganito, may ganyan, may ganyan. Ang ano lang po talaga doon, dapat itong si Senator Bongo, hindi na siya umatras. Nakipagsabayan eh. Kaso nahahati po talaga yung ano nun eh, sambayanan eh. Tayo talagang linaban natin nun itong si Senator Bongo. Kahit na talagang ang daming galit po sa atin dahil yung ibang mga viewers natin, gustong-gusto nila itong si Bongbong Marcos. Tayo naman, talagang tinulak natin nun itong si Senator Christopher Bongo. Kaso umatras po siya. Tapos ako, shit, buti na lang hindi ako naka-live ng mga panahon na yun. Kasi nga parang so nung nandun ako sa Ilocos Norte, dun ko na talaga naramdaman na, kaya pala walang naibigay sa akin si Emerald. Dahil wala siyang maibibigay. So yun yung ano ko na parang, oh my God, ano ba to? Parang nagkukutob-kutob na ako nung panahon na yun. Just to share, after the triumph, nung nanalo na sila, di ba nagkaroon ng parang PVE, kasama pa sila Rocky noon, kasama pa sila Mami Peng, kasama pa yung nag-Ilocos, at doon, nung inisponsoran ni Senator Amy yun, nag-ikot-ikot sila mag-vlog. Ganyan din ang reaction. It was all Amy. In fairness, si Senator Amy Marcos, kung ganun ang sinasabi ng mga tao sa Ilocos sa kanya, talagang baka meron talagang nagtatrabaho talaga itong Ali. Pero ang sinasabi po natin dito, yung ginagawa nitong si President Bongbong Marcos, nakakaladkad din itong kanyang kapatid na si Senator Amy. Ngayon, kung gusto man, na tumakbo ng mas mataas pa sa senador nitong si Senator Amy. Napakalaking dagok po nitong nangyayari ngayon kay President Bongbong Marcos. No? Sa tingin niyo po ba kung matapos man nitong si Bongbong Marcos, itong administrasyon na to, tapos nalugmok ang ating bansa, sa tingin niyo po ba meron pa makakaupong Marcos? Kaya minamadali po nila yung tsatsya na yan eh. Yung charter change na yan, para meron silang backup plan nga. Para maisingit nila dyan, magawa nila yung mga kagustuhan nila kung sakaling amendahan ang ating 1987 Constitution. No, baka pagka inamendahan po yan o nagpalit tayo ng Constitution, araw-araw ayuda na lang. Gagawing ayuda na lang po lahat. No? Yung isasabatas na nila yung pamimigay ng ayuda. Wala na, lahat na lang bibigyan ng ayuda. It was really Amy. Sa totoo lang, you can quote me dito. I was talking sa maraming mayor. Si Amy ang mahal nila, hindi si BBM. Pero yun, ang mga mayor, ang mahal itong si Senator Amy. Hindi po mahal itong si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, wala po talagang ginagawa. Wala silang nakitang pakinabang kay Bongbong, kaya hindi nila sila mahal. Ngayon yung ating mga kababayan, hindi na nga nila mahal itong si Bongbong Marcos. Hindi pa nila mahal itong si Senator Amy. Dahil naging instrumento siya sa pambubudol noong 2022. Siya yung naging bridge papunta kay VP Sara at dito kay siya yung namagitan dito sa dalawa. Kaya naging tumakbo ng pagkabisi itong si VP Sara. Hindi po natin wala po tayong impormasyon, baka siya namilit, no. Siya yung nagsabi na, sige na, tumakbo ka na. Maging VP ka ni Bongbong para mas yung continuity. Para maipagpatuloy natin na umpisahan ni Tatay Diggs. No? Ngayon po, anong nangyayari? Wala. Ang nakaupo ay yung si Ma'am Sheen. Wala, sablay po talaga. They even hate Lam. Ay, galit. Itong mga mayors na to. No? Galit po sila kay Lisa Araneta Marcos. Lam Lisa Araneta Marcos. Ito daw po mga mayor na to sa Ilocos. Hindi nila gusto itong si Bongbong Marcos at mahal nila itong si Amy. At galit daw po sila dito kay kay Lisa Araneta Marcos. Sino ba namang hindi magagalit sa tao na yan?
Ano po eh, no? Ibang klase po yan si Ma'am Shing, ibang klase po sa totoo lang. No, sa mga nangyayari ngayon, sa tingin natin sa nakikita nating kakayahan ni Bongbong Marcos, hindi po niya kayang gawin yung mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Ibang klase, no? Kaya tahimik lahat ng dilawan eh. Wala pong nagsasalitang mga dilawan kasi yung mga nangyayari po ngayon, plataforma nitong si Leni Robredo. Oh, di ba? Nagpakahirap-hirap pa tayong pasigaw-sigaw pa tayo sa daan. No? Tapos pala, plataforma rin ni Lenny ang gagana ngayon. Ay, nako. So yan ang ano dyan. So yun, at ito pa, exclusive na naman to kay Joey Duviv Everyday, no? Ang kinagalitan po nating plataforma, yung kay VP Leni Robredo noong mga panahon na yon. Yung mga lahat pong mga plataforma niya, palayain si Dilima, papasukin ng ICC, lahat po ng mga yon. Nangyayari po dito sa administrasyon. Ang dating nagpakapagod tayong lahat na ikampanya itong buwisit na administrasyon na to. Ang gagawin lang pala, yung mga pinangako ni Leni. Makapanggulo lang si Leni noon, talagang ang sinuportahan nitong mga dilawan itong si Bongbong Marcos. No, yung kumbaga sa bara, ano lang siya, yung joker, no, panggulo lang talaga, wala naman talagang bilang pero nagkaisa pa. Kaya baka naging 31 million. Kasi lahat po ng mga dilawan binoto din itong si Bongbong Marcos. Deep Road. Kasi ang Deep Road yan, ang requirement namin, magpadala kayo ng platform. Platform. Deep kasi Road, doon namin yung babasa yung nangyari tanong sa platform ninyo. Okay. So nagpadala sila ng platform. So binigay sa amin yung mga copies ng bawat isang platform. 2 hours before the Deep Road. So isa-isa namin tingnan. Sabi ko, ang taray naman ng mga platform ni ano. Sabi ko, ang taray naman ng platform ni, sino ba yung mga nandun? Si Nograles, si Abelia. Sino pa yung isa? Yung sa lefties? Si Calyodi. Even si Montemayor, ganyan. Baka yun sa platform. Yung galing sa team ni wala pa yung galing sa team ni BBM. Alam mo kung ano yung binigay sa amin ng SMNI? Gawa pa nung researcher ng SMNI. Mga copy and paste ng mga statement ni BBM sa iba't ibang. Sabi ko, hindi sila nag-submit? Alam mo kailan sinubmit? 30 minutes before sumalang si BBM. Ay, naku po. Doon pa lang po, nakita na natin na talagang incompetent, no? Ewan pa natin, alam nyo na pala yung mga yan, ba't di nyo pa ibinulgar noong mga panahon na yon? Sa bagay, kasi yung mga tao nun talagang napakainit kay PBBM eh. Kahit sinong tanongin mo sa daan, talagang ibang klase po yung mga pambubudol na nangyari. Baka yung ano pa lang 2016 pa lang, planado na lahat to eh, no? Kunyari manalo ka, tapos kunyari aapihin mo ko electoral protest ako. Kunyari naapi ako, kunyari nadaya ako. Para sa 2022, sure win tayong maging presidente. Lahat ng gagawin itong Duterte na to, tatanggalin natin lahat. Ganun po ang dating sa nangyayari ngayon. Ngayon, itong administrasyon na to, hindi po natin mawari kung saan nila kinukuha mga datos nila, yung mga satisfaction rating nila, na masaya yung mga kababayan natin sa pamumuno nila. Magising po kayo. Galit po pati mga OFW sa mga pinaggagawa nyo dyan sa Malacanang. Lalo na kay Ma'am Shing, galit na galit po yung mga OFW. Ayon sa mga nagko-comment na OFW sa ating mga video. Wala po. Mga sablay, ang mga pinaggagawa nyo diskarte dyan sa Malacanang ngayong mga panahon na to. Marami pong galit sa inyo. Hindi po natutuwa sa mga pinaggagawa nyo dyan. Talaga? Yes! Next man. Nandun. Tapos, di ba, ang unang nagtanong ng Secretary Carlos, sabi niya, oh wow, very impressive. I see the platform. Very, di ba, parang ang kapal daw, ganyan. Pero gusto ko lang sabihin na, hindi yung binigay sa amin at the same time nung mga iba. Kaya nga, I was disappointed at the time. Because gusto talaga magtanong from the platform. Paano mo aralin yung platform? Binigay sa'yo. Kakabigay lang. To bolster that experience. Nung nanalo na, actually same group itong sila yung communications ni PBBM. Nilapitan kami niyan kasi parang gusto nga nila na na parang ano niyo naman yung mga good news about the administration, gawin niyo naman content ng mga vlog niyo. Mga bobo yan, yung mga communications nila. Tapos direct, hindi ang problem kasi sa kanila, gusto nila mag-download lang. Pagtatanungin nila sila, bakit ganito, bakit ganyan, hindi sasagutin. Wala silang alam sa policy positions ni BBM. Kaya pag tinanong mo yan mga ngayon, Wala na, yung mga vlogger po nila,
Basta magaling si Marcos. Ganun po yung mga nila, vlogger nila. Pagka tinanong mo, bakit magaling si Marcos? Wala na po. Tweety yung... Hindi naman po sila makikipagbalitaktakan dito kay Ma'am Joey o kay Ma'am Sas. Lalamunin po sila ng buhay. Ganun po kagaling yung dalawa na yan. Wala yung masasabi. Pati nga yung mga vloggers nila, walang alam. Lalait. Kahit tayo mga kababayan, hindi tayo ubro sa mga... Aminado po tayo dito sa PH Update. Wala po tayo sa kalingkingan. Scholar yan si Ma'am Sas. No? Pagdating sa foreign policy, eksperto po yan. Paano ka makikipagbalitaktakan yan? Yan si Ma'am Joey, abogado po yan. Paano ka makikipagsabayan sa mga yan? Correct me if I'm wrong, ha? Alam po natin, abogado siya. Kaya iniidolo po natin yan. O kung hindi pa man, i-claim na natin yan, Ma'am Joey, no? Na maging abogado ka sa pinakamabilis na panahon, ika nga. No? Wala talaga. Alam mo talagang waste of energy actually to read them, correct. to talk to them. Wala talaga. Pag sinabi mong anong alam nila sa policy, di nga nila alam yung policy. Wala po silang alam. Bayad ang program debt. Tangan nyo sa pagpepekto sa isa-isa. Ewan ko sa inyo. Program ano yun ha? Program ng taon ha? Ng taon na to ha? Ng taon na to ha? Sarap pagpepekto sa tampo talaga. Ang caption pa, iyak na naman dyan yung ibang putang ina talaga. Feeling ko accomplishment nila yung pagpapatumba din sa page ni Maharlika. Saka yung pagpapadelete nila sa akin sa Facebook. Yan ang accomplishment, girl. Yun po talaga yung pinaka-accomplishment nila. Maliban sa ganun, mga kababayan, hindi sila magaling gumawa ng propaganda para dito sa administrasyon na ito. Sa bagay, kahit po tayo ang vlogger nitong na to, administrasyon na to, mahihirapan po tayo. No? Mahihirapan po tayo. Kasi yung gusto ng sambayan ng Pilipino, taliwas po sa ginagawa nitong administrasyon na to. Kaya kahit ano pang explanation nitong mga vlogger, nitong administrasyon na to, mahihirapan po sila. Una sa lahat, yung kay Delima pa lang, yung mga ebidensya nagsusumigaw. Yung napanood ng buong sambayanan, ang naging hearing sa Senado. Nagsalita yung kanyang driver, something, no? Yung Bucor chief nung panahon na yon. Nagsalita din po yun, mga kababayan. Ilinilink itong si Senator Laila de Lima, kaugnay dyan sa illegal na droga, dyan sa Bilibid. No? Yung mga bigatin po yung mga nagpatotoo, yung mga diin kay Senadora Laila de Lima, tapos ngayon biglang pinalaya. Tapos yung ICC, mahal na mahal ng mga Pilipino yung si Tatay Diggs. Tapos biglang ganun ang mangyayari. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!